Humaharap tayo sa iba't ibang hamon, pagsubok at hirap sa buhay araw-araw. Kaya kailangan natin ng sapat na lakas upang magpatuloy sa buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang panahong iyon umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Sila ay sina Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Pagbaba ni Jesus kasama ang mga apostol, nadatnan nila sa isang patag na lugar ang marami sa kanyang mga alagad. Kasama ang napakaraming tao na buhat sa Judea, Jerusalem, at mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling nga sila ni Jesus, pati na rin ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. Sinisikap ng lahat ng may sakit na makahawak man lamang sa Kanya, sapagkat may kapangyarihang nanggagaling sa Kanya na nagpapagaling sa lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay energy. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, muli ko po kayong inaanyayahan, huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Pakishare din po ang video natin ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan at mga kakilala sa social media para sama-sama po tayo maging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, naranasan mo na bang mapagod? I think this is a common experience for all of us. Mapagod, unang-una, physically. Especially kung ang trabaho mo'y mabigat. Kargador, driver, o kaya naman ay nasa factory, nasa palengke, kung ikaw ay nasa construction, talaga nakakapagod yan, physically. Gumagamit ka ng physical strength para magtrabaho. Mahalaga yung pahinga. Please, do find time to rest. It is not luxury na magpahinga. Kasi kapag tayo nagpapahinga, we gain energy. We are being re-energized para sa susunod na araw ay makapagtrabaho tayo ng maayos. Kasi kung aabusuhin natin ang ating katawan sa trabaho, tayo rin yung maapektuhan, yung future natin. Darating yung time na hindi na tayo makakapagtrabaho kasi magkakasakit o kaya naman baka dahilan pa ng ikapahamak natin. Dahil kulang sa pahinga, wala ring focus sa trabaho, hindi rin magiging efficient or effective. Kaya mahalaga yung enough time to rest. Please do find rest. Pero hindi lamang po physical yung pagkapagod. At hindi rin po physical energy yung kailangan natin. Kasi minsan kahit na meron ka namang enough physical rest and energy, pero kulang naman tayo sa internal energy. Mentally, emotionally, tayo ay pagod. Pag marami tayong iniisip, pag marami tayong mga alalahanin, wala tayong sapat na motivation to do things, wala tayong internal energy, then affected din yung ating physical status. Affected din yung ating physical strength kasi wala kang drive, wala kang energy. Para bang kahit well-rested ka naman pero tamad kang gumalaw kasi mentally, emotionally tired. So we need internal strength. We need mental and emotional strength. Pero hindi lang po yun. Kinakailangan din natin ng spiritual energy.
Sapagkat kapag tayo ay spiritually tired, kapag tayo spiritually mahina o kaya ay hindi much nourished spiritually because hindi tayo nagdarasal, hindi tayo nagsisimba, wala tayong connection sa Diyos, spiritually, wala tayong drive, wala tayong energy. At affected lahat sa buhay natin kapag tayo ay spiritually deprived of nourishment, of energy. Kaya nga mga kapatid, maririnig natin dito sa gospel natin today that these people na na-encounter ni Jesus after calling His apostles, mga may sakit, mga sinasaniban ng masamang espiritu, they are tired sa buhay nila. Imagine, magpahanggang ngayon, nakakapagod po yan. Kapag may sakit ka, yung bang pabalik-balik ka sa ospital, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad, di bang iisipin mo kung ikaw ay magulang, iisipin mo yung pambayad sa ospital, ipanggastos na ng anak mo nag-aaral o pagkain nila. It's not only physical tiredness, but also emotional and mental tiredness. Hindi ka rin makapagdasal ng maayos because of your physical state. And so, spiritually tired. Kaya nga, mapapansin po natin yung priority ni Jesus is pagpapagaling sa mga may sakit because these people are tired of their life. Tired of their illnesses, of their diseases. Lalo na yung sinasaniban pa ng masamang espiritu. Imagine, pinahihirapan sila ng masamang espiritu. They are tired. And they need hindi lang physical energy, mental, emotional, but they need spiritual strength, spiritual energy. Ganun din po tayo kasi meron tayong kaluluwa. Hindi lang tayo may katawan, kundi may kaluluwa. Kaya nga kung ikaw puro ka na lang trabaho, wala ka ng time magdasal, wala ka ng time magsimba, wala ka ng time mag-connect sa Diyos through the sacraments, what you are doing to yourself is you are killing yourself. Kaya mahalaga ito sinasabi dito sa ating gospel mga kapatid that we need energy. Hindi lang physical energy but also mental, emotional, and above all, spiritual energy. Kung si Jesus, after experiencing the negativities of the Pharisees, imagine, wala siyang marinig na maganda sa mga Pariseyo, hinahanapan siya ng butas, gusto siyang mapahamak, gusto siyang ipapatay ng mga Pariseyong ito sa kabila ng kanyang ginagawa. On the other hand, itong mga taong mga may sakit, mga mahihirap, mga sinasaniban ng masamang espiritu, they need the help of Jesus. Si Jesus yung naging lakas nila. So, Jesus also needed strength. At saan siya kumukuha ng lakas? Yung connection niya sa kanyang ama, sa kanyang tatay. Tayo rin mga kapatid, kung si Jesus kinailangan niya na magdasal, kumonek sa Diyos, sa kanyang ama, then we also need to be reconnected. And Jesus is our way to the Father. Reconnection for us to be re-energized. Mga kapatid, huwag nating sirain ang ating buhay, ang ating sarili. Huwag nating akalain na kaya nating itaguyod yung buhay without God. It's the greatest mistake na pwede nating gawin sa buhay. We need internal energy. We need internal strength, spiritually. And we need Jesus. We need God. We need to pray. Please do find time to pray. The more busy you are, the more that you need to pray. Mga kapatid, sana po itong paalalang ito ay ating seryosohin sa ating buhay. Find time to pray every day. We need it. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming magdasal. Tulungan mo kami na magkaroon ng lakas para harapin ang iba't ibang hamon, pagsubok sa buhay. Gabayan mo kami at pagpalain mo kami araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.